Amen. Praise, praise. Minsan pa palapakan natin si God sa gabing ito. Welcome po sa ating Sunday worship. Magandang gabi sa lahat. At ngayon po ay buwan ng Hunyo. Nakatapos na tayo. Kalagitnaan na. Sabi mo sa katabi mo, kalagitnaan na. Konti na lang, sisilip na siya. Diba? Sino ba yun? Si Jose Marie dyan, sisilip na. Konting-konti na lang. Pero, yun po, welcome po sa atin. At alam ko, every month, nakakagawian po natin. Meron po tayong series na pinakikinggan na kung saan merong isang buwan na topic na doon tayo mag-focus. Last month, pinag-usapan po natin about last days. Yan, sino natakot? May pinag-usapan natin, katapusan ng mundo. Diba, pag ito yung pinag-uusapan, talagang nanginginig lahat. Parang, katapusan na pala. Ang dami ko pang utang, sana matapos na. Parang iniisip natin kung parang, Lord, hindi pa ako nakapag-asawa. Parang mangyayari na agad yung mga ganung bagay. Kaya nga, medyo mixed emotion yung nararanasan natin nung napapakinggan natin yon. Pero ngayon, ito ba yung pag-uusapan natin? Sige, next slide. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, sabay-sabay po. 1, 2, 3. Yan ang pag-uusapan natin. Yan yung mga kabataan, kinikilig na naman. No? Meron naman kumaawit sa nila, sa isipan nila. Alam mo, yung kanta nga ngayon, na LSS ako, yung kanta ni TJ Monterde. Ano yung kanta ni TJ Monterde? Yung palagi. Diba? Palagi. Yun lang alam ko palagi. Pero yun nga, diba? Pag-uusapan natin, kahit hindi buwan ng Pebrero, pag-uusapan natin is about love. Yan, sabi nga nila dati daw, pag buwan daw ng Hunyo, marami daw nagpapakasal. Yan, so yung mga nagbabalak dyan, yan, balakin nyo lang. Okay. Pero ngayon, ito, sige, next slide. So question, sabi dito, masarap ba ang pakiramdam ng isang taong umiibig? Yan, masarap daw ba yung pakiramdam ng taong umiibig? Sige, hingi tayo. Okay, si nanay. Amen na amen. Okay, happily married, no, nay? Okay, sige, tanong tayo dito. Ang unang tanongin natin si Angelica. Angelica, yan, masarap ba ang pakiramdam ng isang tao umiibig? Naranasan mo na? Naparamdam na sa'yo? Naparamdam na sa'yo. Okay. So, oo daw. Sige, doon tayo sa likuran. Yung mga kinikilig. Sige, si Ian. Kinikilig si Ian eh. Ian, naramdaman mo na daw ba yung pakiramdam na umiibig? Ang saya, ang saya. Okay, sige, salamat Ian. Okay, dito naman po sa mga kananayan katatayan. Narinig ko na kanina si Nanay Imelda. Sa iba naman tayo magtanong. Okay, si Tatay si Silfredo, sumagot din siya kanina umaga eh. Pwede na, parang sabi niya. Hindi, joke lang. Okay, sige, tanong tayo dito. Sige po, si Tatay Rene. Tay, masarap po ba ang umibig? Parang masarap umibig. Ba't ganun, masarap umibig? Umiiling ka tayo. Okay, sige, sabi ni Tatay, masarap umibig. Okay, dito po, tanongin natin. Tatanungin ko ba? Okay, tanongin natin. Sige, tanongin natin si Jasper. Tanong natin si Jasper. Jasper, masarap ba umibig, Per? Nakakagaan. Sige, ayusin mo yung sagot mo, maraming nakikinig. Nakakagana. Okay, pag umiibig daw, nakakagana. Sabi mo sa katabi mo, nakakagana daw. Pero yun, pag-uusapan natin yun. Pero tingnan natin, tingnan natin yung pinaka-context ng pag-uusapan natin. Ano ba yung specific sa love yung pag-uusapan natin? Sige, next slide. Ito, sabi ng Hebreo chapter 10, verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Kung tutusin, nakuha ko ito nung message ni Kuya Ian. At dito nga ina-emphasize, dapat daw, nung nalaman daw natin yung last days na malapit na, tayo mga nakakaalam, dapat daw, hindi daw takot yung naramdaman natin. Ano daw dapat yung naramdaman natin? Dapat daw naging motivator tayo ng pag-ibig. Kumbaga, dapat nung nalaman mong malapit na, sa iyo magsisimula yung pagmamahal na mararamdaman ng ibang tao. Imbis daw na ang i-udyok natin sa ibang tao, takot, dapat daw ang i-udyok natin sa ibang tao, pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, pagmamahal. Dapat yan daw yung ini-emphasize natin. So ito daw yung dapat na nakikita natin nung nalaman natin malapit ang dumating si God. Hindi tayo natakot. Dapat daw magkaroon tayo ng ma-encourage tayo na matuto magmahal yung ibang tao. Dapat magsisimula sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, magsisimula sa'yo. Diba? Yung magiging motivator ka ng pagmamahal. Okay, kaya nga po, ngayon pong buwan ng Hunyo, ito po pag-uusapan natin. Next slide. Yan po, loving others. Yan. So ito po yung pag-uusapan natin sa buong series ng June. Pag-uusapan natin about sa pagmamahal sa ibang tao. At ang ating pong text, sige next slide, sabi po ng Matthew 22 verse 39,
Sabi dito, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Yan. So alam natin, ito yung second greatest commandment. Dapat daw mahalin daw natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya nga ngayon, ito yung magiging title natin at magiging tanong natin sa buong discussion natin. Sige, next slide. Marunong ka bang magmahal? Ang tanong ngayon may katabi mo, marunong ka bang magmahal? Yan. Ang tanong kasi, kaibig-ibig ka ba? Diba? Pero yun, bago tayo mas lumalim, o sige, bago po tayo mas lalong lumalim, manalangin muna tayo sa Panginoon. Yes, hallelujah, O God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng inyong salita. Thank you, Lord God, sa nakaraang buwan, Panginoon, at binigyan nyo kami ng mga impormasyon, Lord God, tungkol, Lord, sa inyong pagbabalik. At ngayon po, Panginoon, ine-emphasize mo sa amin, Panginoon, na dapat ang resulta ng malaman namin, Lord God, ay maging way po ito, Lord God, para mas lalo namin mahalin yung ibang tao na nasa paligid namin, Panginoon. Kaya nga po, Ama, ngayon pong oras na ito, Lord, hindi ko po alam kung ano po ba yung ibig mong ituro sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero buksan niyo po yung puso't isipan namin, O God. Ako po, nagagamitin yung tagapagsalita, Panginoon. Patuloy ka, Lord, na magsalita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam ko meron kang ituturo, meron kang aayusin, meron ka, Lord God, na patuloy na itutuwid sa buhay namin, Panginoon. Upang, Lord, matuto kami magmahal sa ibang tao, Panginoon. Kaya nga po, Ama, simula po sa simula hanggang sa matapos ito, Lord, alam ko, mangungusap ka, may gagawin ka, Panginoon, patuloy mo kami pagpapalain ng inyong salita. Maraming salamat po, Ama. Ikaw nga po, Panginoon, siya pinupuri. Sinasaba, pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, malakas na palakpak sa Diyos. Amen. So, alam niyo po, sa Bible, sa mga hindi pa po nakakabasa, merong istorya sa Bible na kung saan in-emphasize ng Diyos, baka hindi kayo aware, in-emphasize ni Lord kung paano daw tayo magmamahal sa ibang tao. So, sa mga hindi pa nakakabasa, meron pala nun sa Bible, meron nun sa Bible. Doon makikita mo, di ba, kung meron kang asawa hindi marunong magmahal, pabasa mo to. Joke lang po, joke lang. Pero 'di ba, titingnan natin ano ba yung sinasabi ng Diyos, paano daw ba tayo matututo magmahal sa iba? Yan. So again, next po natin yan. Pag-uusapan po natin the Good Samaritan. Sumigaw nga ng amen na nakakaalam. Okay, marami na nakakaalam. Pero ito pagbubulay-bulayan natin itong pinaka-istorya ng Good Samaritan mula Lucas chapter 10 verse 25 hanggang verse 37 or 39 kung di nagkakamali. So dito tayo iikot sa buong discussion natin sa oras na ito. Kaya tingnan natin mabuti. Paano ba sinasabi ng Diyos na matututo tayong magmahal sa pamamagitan ng kwento na to? Sige, next. Sabi ng Lucas 10:25, sabi dito, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So ganito nangyari. Meron doon isang occasion ni Jesus Christ, nagtuturo siya sa crowd. Tapos, nandun yung mga saserdote, andun yung mga Levita. Parang kasi against sila kay Jesus Christ nung nagtuturo si Jesus Christ, against sila. Ngayon gusto nilang i-test si Jesus Christ para mapahiya sa harapan ng tao. Para masabi nila na bula ang propeta si Jesus Christ. Kaya ngayon, merong expert daw sa law, hindi siya lawyer, pero siya, kabisado daw niya, alam daw niya yung law of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers sa Deuteronomy. So sinasabi dito, expert daw siya doon. Ngayon nagtaas siya ng kamay, teacher, guro, paano ko po ba makakantam ang buhay na walang hanggan? So tinatry niyang i-test. Ngayon next slide, sabi dito, verse 26, what is written in the law? He replied, how do you read it? Ngayon sumagot si Jesus Christ. Ngayon, sabi, di ba expert ka, ano bang nasasabi sa kasulatan? Paano mo ba ito mababasa? Paano mo ito binabasa? Ngayon sige, next, verse 27, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Sabi nung expert in the law. Ngayon sabi ni Jesus Christ, verse 28. Sige, next slide. Sabi ito, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Sabi ni Jesus Christ, tama yung sinabi mo. Gawin mo yan. Ngayon, parang nangyari tuloy, ang dating doon sa nagtanong, teka lang, kaya ako nagtanong para itest ko siya, parang ako pa ngayon yung lumalabas na tinitest ni God. Ngayon nagtanong siya ulit, nag-follow-up question siya. Sige, next, 29. Sabi dito, but he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Dito ngayon nagsimula, kinuwento ni Jesus Christ yung Good Samaritan. Kasi sinagot niya yung tanong na to, kung sino ba yung mabuting Samaritano. At kaya nga po, dito pag-uusapan natin, sige, next slide. Sabi nga dito, paano ba tayo matututo magmahal? Yan, dito sa discussion natin, makikita natin, tuturuan tayo ni Lord. Tingnan natin yung story ng Good Samaritan, kung paano ba sinasabi sa atin ng Diyos, paano natin mamahalin yung kapwa natin. Amen ba? Amen. So, ito, sige, tingnan natin. Sige, next slide. Sabi ng Lucas chapter 10, verse 30, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead.
So nagsimula na yung kwento. Paano daw nagsimula yung kwento? Meron daw isang tao na naglalakad daw siya from Jerusalem to Jericho. Ngayon po sa mga hindi po nakakaalam, that time po, yung Jericho, delikadong lugar. Para maraming kawatan, maraming magnanakaw. Kaya ganun yung example ng Jesus Christ. Ngayon doon yung dumaan daw itong lalaki na to, ninakawan daw siya, hinubaran at halos binugbog. Sabi nga dito, iniwan daw siya na halos patay na. So ganun yung situation. Para nakahandusay siya dyan sa nakahandusay siya dun sa daanan. The next slide, 31. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. Ngayon, biglang kinuwento ni Jesus Christ, may dumaan daw na priest, tagapagturo daw ng salita sa templo. Nung nakita daw yung nakahandusay, ang ginawa daw, ano daw ginawa niya? Iniwasan daw niya, dinaanan lang daw niya. Ngayon, yung mga nakikinig, teka lang, sabi ng mga saserdote, teka lang, mukhang tayo yung tinitira ni Jesus Christ Ganun nagiging dating. Sige, next, verse 32, sabi dito, so to a Levite, when he came to the place and saw him pass by on the other side. Ngayon, yung Levita naman daw na dumaan, nakita rin daw yung nakahandusay, anong ginawa daw? Iniwasan niya rin daw. Diba? Sige, next slide natin. Ngayon, titignan natin dito, una, paano ba daw tayo magmamahal? Ano ba yung nung priest, hindi nila in-express yung love. Kumbaga gusto kong tingnan natin dito, ano ba yung naging yung naging hadlang, ano yung naging barrier doon sa Levita, saka doon sa priest, bakit hindi nila in-express yung pagmamahal nila? Ngayon bakit? Kasi baka mamaya hindi natin napapansin, ganito na pala tayo. Ngayon i-assess natin yung sarili natin. Baka mamaya yung character na meron sila, taglay-taglay natin, kaya hindi natin na-express sa ibang tao yung pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. Ngayon titingnan natin, ito bigyan ko kayo ng konting background Meron pong tinatawag na Nazarite vow sa sa mga tumatayo po sa templo. Meron po silang sabi po ng Nazarite vow, meron silang ginagawang sumpa kapag maglilingkod sila. At isa po sa ginagawang kasumpaan ng mga tawag dito, nanunumpa sila na kapag maglilingkod sila sa templo, una, sabi nga doon, bawal silang humawak ng patay. Yun yung una. Kumbaga, kaya nung nakita nila, nung priest sa nung Levites, nung nakahandusay, inisip nila patay na, kaya hindi nila tinulungan. So, parang in respect dun sa idea nila. Pero, parang tititin natin dito, hindi yung sapat na dahilan. Kaya nga pinakita ng Diyos, pinakita niya ganong example na hindi yung sapat na dahilan para hindi ka tumulong. Ngayon titignan natin, ano yung character na pinakita ng priest sa kanong Levites kung bakit hindi nila na-express yung pagmamahal dapat dun sa kapwa. So una, sige next slide, sabi dito una, self-centeredness, pagiging self-centered. Kasi syempre, parang ganito yung picture Kapag tinulungan nila yon, alam nyo magiging dating, pag tinulungan ng Levita sa kanong priest, nagiging makasalanan sila sa paningin ng mga tao. Kaya parang iniisip nila, ba't ko tutulungan niya? Baka mamaya pag tinulungan ko yun, ako pa yung maging masama. Parang iniisip nila yung sarili nilang kapakanan. Ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos, kung gusto natin matuto magmahal, dapat daw huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging self-centered. Parang katulad nung pinakita ng mga Levita. Baka mamaya sabi, ay kuya, hindi naman ako self-centered. Sige, tingnan natin yung meaning. Sige, next slide. Sabi dito, selfishness is one of the more common phases of pride. So, pride pa lang pagiging selfish. Sabi nga, how everything affects me is the center of all that matters. Kumbaga, ang mindset daw ng mga taong selfish, lahat daw ng bagay, umiikot daw para sa kanya. Yung mga nasa paligid niya, sabi nga dito, self-conceit, self-pity, worldly self-fulfillment, self-gratification, and self-seeking. Ito daw yung mga character or attitude ng isang taong selfish. Ngayon, mas ihimay-himayin natin. Sige, next. Sabi dito, ano daw ba yung wrong mindset ng mga self-centered? Una, ang mga self-centered daw, self-seeking. Ano bang pakinabang or mapapala ko dyan? Ganyan daw yung unang mga mindset ng mga taong selfish. Kasi nga parang ganito nangyayari. Diba minsan parang iisipin mo, kapag sumali ba ako sa grupo na yan, anong benepisyo niyan sa akin? Parang ganun. Okay? Parang iisipin mo, pag nagbigay ba ako ng tulong dyan, diba, ano bang magiging epekto niyan sa akin? Parang lagi natin iniisip, lahat ng action natin kailangan may balik. Amen ba? Kaya tumarating tuloy sa point, kaya bago tayo tumulong sa ibang tao, bago natin sabihin natin abutin yung ibang tao, ang una nating iniisip, ano yung epekto nun sa buhay mo? Hindi natin nakikita na ito yung unang nagiging barrier para hindi tayo magmahal ng totoo sa ibang tao. Kaya tuloy ang una natin iniisip, minsan pa nga iniisip pa nga natin, si dito naka-experience na
nasa labas sila, tapos merong lalapit na, ano yun, minsan merong ganito parang merong lalapit na magnanay, ano po, nawalan po ako ng pera, wala na po ako pamasahe pa uwi. Sino naka-experience ng ganyan? Lalapit sa inyo, hihingi ng pera. O kaya pupunta sa jeep, di ba, merong iba, nasa mga mall, mag-aabot ng ballpen, alam niyo yun? Mag-aabot ng ballpen, mag-aabot ng mga, ano tawag dito, yung mga kakanin or matatamis, di ba? Bili na po kayo, pang-aral ko lang po. Anong una niyong iniisip kapag meron lumalapit na ganun? Ba, minsan kasi, sabi ng iba, scam daw. Di ba parang iisipin nila, alam ko na yung mga modus sa ganyan eh. Di ba ang una natin iniisip, ano yung magiging effect sa atin? Lolokohin mo lang naman ako eh. Di ba parang ganun kagad yung nasa mindset natin. Minsan, hindi ko naman sinasabi na, hindi ko sinasabi na pag hindi nyo tinulungan yon, selfish na kayo. Hindi ganyan binabanggit ko. Pero ang pinupoint ko lang kasi minsan, alam mo yung pag merong lalapit sa inyo na tao na hihingi ng tulong, ang una nyo kagad naiisip, kung sino yung tao na, bakit mo siya tutulungan, ano yung sa'yo. Di ba wala tayo yung bukal sa puso na magbibigay ka na lang. Magtutulong ka na lang talaga. Amen ba? Amen. Yun daw yung una. Pangalawa, sabi dito, victim mentality. Ito daw, meron daw mga mindset na victim mentality. Parang sinasabi nga nila dito, sa akin nga kulang pa, tutulong pa ako sa iba. Bang ako nga kapos na eh. Wala na nga ako, wala na nga ako, tapos magbibigay pa ako. Parang meron ganung mindset, sabi nga, merong example si Lord, merong example sa Bible sabi ni Pablo, meron siyang tinuturuan na simbahan na kung saan sinasabi niya doon na merong ibang mga churches na walang-wala na daw. Hirap na hirap na. Ngayon yung kinakausap ni Pablo, hindi ko maalala kung Galatia ba to. Sinasabihan ni Pablo yun. Ngayon yung mga taga-kausap niya ng church na yun, alam niyo ba, yung mga church na yun, walang-wala rin sila. Pero alam niyo ginawa nila? Sabi nga ang description nga ng Bible, binenta nila yung ari-arian nila. Binenta nila kung anong meron sila. Para saan? Para doon ipantulong doon sa mga nahihirapan. Samantalang sila, nahihirapan din. Ngayon baka mamaya, meron tayong ganitong klaseng mindset. Di ba parang iniisip kasi natin, parang ang capable ng tumulong yung meron. Ngayon kapag wala ako, alam na ni Lord dyan na hindi ko kailangan tumulong. Baka mamaya nandun tayo sa ganong klaseng mindset. Sabi mo sa katabi, huwag ganun. Diba? Huwag ganun. Baka si mamaya, ito yung nagiging reason ba't nahihirapan tayo eh. Sabi natin, hindi lang pagdating sa pera, pagdating sa sabi magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng panahon. So, para nangyayari, isipin mo na, ako nga dito sa bahay, ang dami ko na ginagawang gawaing bahay, nagtatrabaho pa ako sa mga estudyante, ang dami ko na activities. Tutulong pa ako sa ganyan, wala na akong oras. Parang gano'n yung nangyayari. Parang nangyayari, ang nagiging dahilan para hindi natin ma-extend yung love natin. Kasi iniisip natin, pati tayo, mawawalan na. Affected tayo kapag ginawa natin yun. Yan yung mga nagiging barrier. Alam nyo, an example ko nga kanina, kasi minsan naririnig ko yung word na sa akin nga kulang pa. Minsan sa mga sa mga young professional. Sa mga young professional po. Minsan, ako kasi na-experience ko rin to na parang alam mo yun, after kapag trabahuin ng parents mo, tapos nung kumikita ka na ng pera, pagdating sa time na magbibigay ka na ng pera para sa parents mo, hirap na hirap ka magbigay. Sa mga nagtatrabaho dyan diba, lalo na yung mga wala pang pamilya, hindi pa pamilyado, parang nangyayari, parang pag magbibigay ka sa parents mo, utang na loob pa nila na nagbigay ka. Sabi mo sa katabi mo, ang kapal. Joke lang. Kasi, di ba, ang tawag dito, after mong maka-graduate, after mong pinaghirapan nila, tapos, sa totoo lang, dapat maging normal sa atin, lalo na sa mga nagtatrabaho na, hindi pa pamilyado, especially sa mga hindi pa pamilyado, dapat normal na sa atin na nagbibigay tayo sa kanila. Minsan, ang nagiging reason ba't hindi nagbibigay, sa akin nga kulang pa eh. May ganong klaseng mindset, sabi ko nga, wala ka pang pamilya, kulang na sa'yo. How much more pag may pamilyado ka na? Di ba? Kaya parang dito, inaano ko lang, especially nga doon sa mga gusto kong kausapin pagdating sa ganung bagay. Dapat, maging tawag dito, maging responsable tayo, ibalik natin yung pagmamahal sa kanila sa mamamagitan ng ganun. Amen ba? Huwag natin, minsan nga kinausap kami nila pastora, minsan, sinabi nga, parang nahihiya sila lumapit sa amin, na kapag merong mga gatong bagay, parang ayokong nasaktan ako nung nabanggit ni pastora na, parang ang pakiramdam nila, pag lumalapit sila sa amin, parang namamali mo sila sa amin. Hindi naman yung words, pero hindi ako nagalit. Nasaktan ako na ganun pala yung nararamdaman nila kapag lumalapit sila sa akin, sa amin magkakapatid, kapag humingi sila ng tulong. Imagine niyo na lang, kayo yung parents nyo, lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Dapat hanggat maaari sana, katulad ng binabagi ko,
every sahod, every cut-off, dapat meron kayo laging binibigay sa kanila. Amen ba? Yung mga nanay, di ba? Amen. Di ba? Di ba yung mga may magulang dito? Dapat alam alam na natin yun eh. Huwag nating ipagdadamot sa kanila yun. Amen ba? Kasi nga nung nagugutom tayo, hindi naman nila sinabi, diet ka muna, kapos tayo ngayon eh. Hindi nila sinabi yun. Ginawa nila yung paraan para makatapos tayo, makapag-aral tayo, makakain tayo, mabuhay tayo. Hanggang sa ngayon, kumikita ka na ng sarili mong pera. Kaya nga dapat, hindi mo pwedeng sabihin na kulang pa. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Kaya sa mga estudyante, lalo na maraming graduating ngayon. Sana pagka-graduate nyo, ang una-una nyo maiisip, yung parents nyo. Amen ba? Amen. Sige, palapakan nga natin si God. Okay, pangatlo, sabi dito, isang mindset daw ng self-centered, hindi pa po, balik nga po. Pangatlo, sige next, balik pa. Yan, sabi dito, apathetic. Di ba sabi nga dito, ang mindset doon ng mga apathetic, ito kasi ang meaning ng apathetic, walang pakialam. Yan ang meaning ng apathetic. Sabi nga dito, may tutulong pa naman na iba dyan. Yung mga mindset doon ng self-centered, okay lang na hindi ko tulungan yan kasi meron pa namang ibang tutulong dyan. Parang halimbawa, pag meron kayong nakikita na namamali mo sa kalye, okay lang kasi tutulungan naman ng DSWD yan. May mga ganong, yung mga self-justification para lang masabi na, merong good reason yung hindi mo pagtulong sa iba. At ulitin ko lang hindi ko naman po sinasabi na pag hindi nyo ginawa yung mga ganong bagay, ibig sabihin nun, selfish na kayo. Hindi ko naman po binabanggit yung ganon. Ngayon, ang gusto kong i-point out dito, ang gustong i-address natin dito ni Lord, lahat kasi tayo may kanya-kanya tayong ugali na pagiging selfish. Tama ba? Meron tayong ganun eh. Pwedeng sa ganito, hindi ka selfish. Pero merong certain part ng life mo kung saan nagiging selfish ka. At ngayon, doon ka gustong i-correct ng Diyos. Doon ka gustong ayusin ng Diyos na, baka hindi mo nakakita yung pagiging selfish mo sa part na yan, na nagiging reason bakit hindi mo na na-express yung pagmamahal mo sa iba. Amen ba? Ngayon, ito yung pinapakita sa atin ng Diyos na dapat basagin natin. Sabi nga ng verse ng Bible, sige next slide. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. To your own interest, but each of you to the interest of others. Sinabi dito ni Pablo, di ba? Wag daw tayo masyadong maging selfish. Sabi nga dito, magpakumbaba daw tayo. Praise. Di ba? Magpakumbaba daw tayo. At sabi pa nga dito, wag daw natin isipin yung sarili nating interest. Kanino daw interest ang iisipin natin? Interest daw ng iba. Alam ko mahirap, pero alam nyo, ito yung mga bagay na values na tinuturo sa atin ng Diyos na eventually makikita mo lang yung magiging magandang effect nun kapag in-apply mo na sa buhay mo. Amen. Sige, palapakan nga natin. Praise. Okay. So yung una po, pagiging self-centered, kung bakit nahihirapan i-reach out nung Levita or nung priest. Diba? Pangalawa, sabi nga dito, next slide, social and cultural prejudice. Sabi nga dito, ngayon i-explain ko lang to. Kasi po yung mga tawag dito, yung Levita or yung tawag dito, yung priest that time po. Di ba nung time na yun, kung titignan nyo po yung historical background nung binasa natin verse, sino po yung sumasakop sa kanila that time? Anong bansa? Roman Empire. Sakop po sila ng Romano that time. Kaya nga nung time na yun, naghahanap sila ng tagapagligtas. Ang iniisip nilang tagapagligtas, yung magliligtas sa kanila sa Roman Empire. Nung time na yun. Pero alam nyo, gusto ko pong i-point out dito, kasi matalino yung mga Romano eh. Alam ng mga Romano na mga Israelita, religious person. Kaya ang ginawa nila, binigyan nila ng authority sa society, yung church. Binigyan nila ng authority yung mga sacerdote. Kaya nga, di ba, tandaan nyo, nung ipapako si Jesus Christ, di ba, si Pilato bago dumating si Jesus Christ kay Pilato, saan dumaan? Sa mga sacerdote. Bago dumating kay Pilato, bago dumating sa final judgment, kumbaga merong authority ang church that time, binigyan ngayon ng Roman Empire. Ngayon ang gusto ko i-point out, etong mga Levita, ang isa sa reason kung ba't nila hindi ni-reach out, kasi meron silang title. Meron silang entitlement. Teka lang, priest ako, hindi ko yan i-reach out. Una, baka mamaya hindi yan, hindi naman talaga yan Hudyo, ba't ko tutulungan? Kumbaga, hindi ako obligado na tulungan yan. Ganun yung mindset nila. Ngayon ang gusto ituro sa atin ni Lord, baka mamaya, meron tayong ganung klaseng mindset kung bakit hindi tayo tumutulong sa ibang tao. Ngayon, i-emphasize ko to. Ang tawag dito, sa panahon po natin ngayon, kitang-kita po natin lalo na kapag usaping LGBTQ,
'di ba? Pagdating sa usapin ng mga non-binary, tapos mga transgender, ano yan eh, pag pinagsama mo yung mga tawag ito, yung mga spiritual na tao sa mga ang unang mindset ng mga spiritual na tao pagkakausapan nila, di ba merong tawag ito, makasalanan yan. Parang ganun yung mindset. O kaya, iisipin naman ng mga tao na nasa kabilang side, sabi natin yung mga trans or yung mga sabi natin LGBT, iisipin nila kapag kausap nila yung mga Christian or yung mga spiritual, ay, against sa atin yan. Sinusumpa tayo ng mga yan. Parang ganun nangyayari. Merong social distinction nangyayari ngayon sa society natin. Which is totoo. Amen ba? Ano pa, sabi nga dito yung cultural prejudice. Meaning kasi ng prejudice, hindi mo pa alam, hinuhusgahan mo na. Halimbawa, for example, may pumasok dito sa loob ng simbahan, maraming tato. Nakita mo maraming tato. Anong una mong iisipin? Ano to? Basagulero to. Ganun una mong iisipin. O kaya may pumasok ko dyan, payatot, lubog yung mata. Anong iisipin mo? Puyat, di ba? Puyat. Di ba? Adik. Di ba? Isipin mo, adik yun. Kasi nga, yun daw yung tinatawag na prejudice. Yung kumbaga, hinuhusgahan mo na siya based doon sa appearance na meron siya. Yung may ganun. Ngayon ang nangyayari dito, sinasabi nga dito, ito daw minsan yung nagiging barrier sa atin. Okay, makinig. Ito daw minsan yung nagiging barrier sa atin kung bakit hindi natin ma-extend yung love natin sa iba. For example, ako po lately, sino dito nanonood ng balita, sumigaw ng amen? Diba, kilala nyo ba yung mayor na lumaki sa farm? Kilala nyo, tumawa kayo lahat. Di ba, pag napanood nyo yun, ako, sa totoo lang, nanggigigil ako eh. Gusto ko sabon. Hindi, joke lang. Tawag dito, kasi, lalo na yung ginagawa kasi ng China, di ba, sa totoo lang, yung mga Chinese dyan, di ba? Tawag dito, yung ginagawa kasi ng China sa atin, binubuli nila tayo. Kaya minsan, nasa mindset ko, sabi ko, i-boycott kaya natin sila, no? Huwag tayong bumili ng Xiaomi. Huwag tayong bumili ng mga Chinese product. Parang iniisip ko para lang makagani sa kanila. Pero dito, sinasabi dito ng Diyos, kasi baka mamaya, alam nyo sa sa office namin, meron akong co-office mate na Chinese. Meron po akong co-office mate na Chinese. Ngayon, kung papairalin ko yung sama ng loob ko sa lahat ng mga in-check, pati singkit damay eh. Tawag dito, parang syempre ko sa kanila, hindi ko sila entertain. Talagang kasi grabing ginagawa nila sa atin eh. Parang iisipin ko kung anong ginagawa nila sa atin. Damay-damay na. Pati yung mga hindi ko bibili, pati yung mga nandito na mga in-check, di ba? Hostage na natin lahat. Pero kung ganun yung mindset, di ba? Parang dito kasi sinasabi ng Diyos, paano pag dumating sa point na meron kang taong kinaiinisan, meron kang taong inuhusgahan na nangangailangan ng tulong. Ang tanong, tutulungan mo ba siya? Yung kasing gustong i-point out dito ni God eh. Kasi mamaya sabihin natin, kuya, lahat naman tinutulungan ko eh. Lahat naman kaya kong abutin. Ngayon, may question mark na doon kapag inilista na ni Lord yung mga taong kinaiinisan mo. Yung mga tao na kung saan, hindi mo, kumbaga, makita mo pala yung tabas ng mukha niya, Lord, hindi ko tansya to eh. Ang pangit eh. Ay, joke lang. Parang naiinis ka na agad sa kanya. Parang anong nangyayari, yun yung nagiging reason kung bakit ayaw mo siyang tulungan. Ngayon, ang tanong sa atin dito ng Diyos, di ba? Sino yung mga ganun tao sa paligid mo na nahihirapan kang abutin? Sino? Kasi ngayon, yung sinasabi dito ng Diyos, hindi mo daw masasabi na magmamahal ka sa ibang tao kung ang minamahal mo lang yung mga taong nasa paligid mo. Yung mga tao lang na automatic, for example, sa mga nanay at tatay, syempre hindi mahirap magbigay sa mga anak. Anak mo yan eh. Kaya mo magsakripisyo para sa kanila. Pero pinag-uusapan na ngayon, pag magbibigyan mo na yung mga bata sa labas, yun na yung next na yun yung gusto sabihin sa atin ng Diyos. O kaya sa mga tawag dito, sa mga magkakaibigan. Diba walang problema kung tutulungan mo kapwa kaibigan mo, tropa mo. Pero ngayon, question mark na sa'yo, kapag ang tutulungan mo na, hindi mo na tropa. Teka lang, tropa ba natin yan? Yung nakipag-away sa atin last time Paano pag nasa gano'n ka ng sitwasyon? Gusto tayong i-test ni God. Sinasabi sa atin ng Diyos, ready ka ba na tulungan sila? Alam niyo, ang ganda ng sinabi ng verse sa Bible. Sige, next slide. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Alam niyo si Jesus Christ, napako siya sa krus hindi para sa lahi ni Abraham, hindi para sa lahi ni David. Paano daw siya? Para daw kanino? Para kanino daw? Sa lahat ng tao. Yung pagmamahal ng Diyos, in-express niya sa lahat ng tao. Ngayon, ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin dito, kung si God, namatay siya para sa lahat ng tao, sino tayo para ipagkait natin sa ibang tao na hindi natin gusto yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos? Amen ba? Anong karapatan natin na ipagdamot sa ibang tao yung ibinigay sa atin ng Diyos na hindi naman talaga tayo karapat-dapat? Bakit mo yun ipagdadamot sa iba? Minsan kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos para yung ibang taong kinaiinisan mo, sila.
Ngayon dahil sa sama ng loob mo, dahil sa cultural na meron tayo dito, baka mamaya yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo sila maabot. Kaya dapat, gusto sabihin ng Diyos dito, basagin mo yan. Hindi yan yung gusto ng Diyos na iparanas natin, iparamdam natin sa ibang tao. Sasabihin mo na Kristiyano ka tapos ganyan yung makikita sa inyo. Basta sabihin mo na nagsisimba ka palagi pero ganyan yung nakikita sa pagkatao na meron ka. Diba, paano sila maniniwala? Amen ba? Kaya palapakan nga natin si God. Kaya nga dito, kung si Lord binigyan niya para sana practicein natin. Wag na, tawag dito, humingi tayo ng lakas ng Diyos na yung mga negative na bagay na iniisip natin na nagiging hadlang. Kasi alam nyo, in the end, tayo din yung mahihirapan eh. Hindi naman yung tao na yun, tayo din yung mahihirapan. Ayun. Sige, next. At pangatlo at panghuli, dun sa character ng mga tawag dito, ng mga Levita. Sabi dito, inconvenience and priorities. Ang isa sa reason kung bakit hindi tinulungan ng Levita o ng priest, yung taong nakahandusay. Kasi daw, inconvenience sa part niya at meron siyang ibang priority sa buhay. Kasi katulad ng bengad ko kanina, meron silang estado sa buhay, kumbaga meron silang posisyon sa society. Kaya kumbaga yung mga tao na katulad ng mga priest, pwedeng busy sila, loaded sila sa mga gagawin nila, kaya hindi nila natulungan. Ngayon, ano yung relation nun sa atin? Bibigay po ko example. Magbabanggit po ko ng bagay, tapos sasabihin nyo kung ano yung kilalang brand dun sa bagay na yun. Okay? Sige, sapatos. Nike, 'di ba? Pag sinabing cellphone, iPhone, 'di ba? Pag sinabi na tawag dito, pag sinabi na toothpaste, Colgate. Pag sinabing diaper, pumpkin, Pampers. May narinig akong pumpkin. Diba? Eto, ngayon sabi nung meron kasi preacher na pangito sa preacher. Sabi nung preacher, okay, pag sinabi daw na Kristiyano, ano daw yung unang naiisip mong word? Pag sinabi daw Christian. Ngayon, ito sabi ng pastor na yun, sabi niya, research daw yun sa ibang bansa. Nung kung saan, nag-research sila doon sa mga Christian, ano daw yung unang word na maiisip nila pag sinabing Kristiyano? Alam nyo, sa Western country to ang unang word daw na lumabas sa mga Christian, sa Western country, ang word daw na lumabas, self-righteous. Yun daw yung unang lumabas sa kanila. Sabihin, pag tinanong mo daw yung ibang mga yung ibang mga, sabi natin, yung mga Western peoples, pag tinanong mo sa kanila, pag sinabing Kristiyano, self-righteous yan. Yun daw yung unang lalabas sa bibig nila. Ngayon kaya, ang tanong kaya ganun din kaya sa atin. Ano gusto ko i-point out? Imbis na ang lumabas na word is loving people sila, which is yun talaga yung sinasabi ng Diyos, hindi yun yung lumabas. Kasi nga, ang nakikita daw sa mga Kristiyano, masyado silang legalistic pagdating sa, kailangan nagsisimba ka. Pag hindi ka nagsisimba, makasalanan ka. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray, impyerno ka. Ganun Ganun yung na-emphasize sa mga Kristiyano kapag kausap nila yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ganun daw yung nararamdaman nila. Ngayon, katulad ng binamagit natin dito, baka mamaya, alam mo yung nakafocus ka lang doon sa part na kung saan kailangan kompleto yung devotion mo. Kailangan lagi ka nakakapagsimba linggo-linggo. Kailangan nakakatim ka ng light group mo. Baka kailangan sabihin natin na tumutulong ka sa ganito, sa mission, ganyan. Pero alam mo yung parang nakakalimutan mo na yung pinaka-essence na gustong ituro ng Diyos. Minsan, dahil sa pagiging legalistic natin, nakafocus lang tayo sa ganung bagay, nawawala na sa atin yung capacity, yung capability natin na totoong magmahal sa ibang tao. Doon ka na lang nakafocus. Doon ko na lang nakatingin. Hindi ko sinasabi na mali Hindi ko sinasabi na mali magsimba. Dapat pala, huwag na tayo magsimba. Hindi yung pinupoint out ko. Kaya nga lang meron kasi ibang mga tao, masyado ng legalistic. Hinuhusgahan nila ibang tao, ginajudge na kagad nila. Kapag hindi nakaayon doon sa pananampalataya nila. Na which is yun yung nagiging reason para hindi nila tulungan yung ibang tao. Ngayon sana sa bawat isa sa atin dito, gusto tayong sabihan ng Diyos. Diba? Katulad nung pinakita nung Hudyo, nung Levita sa kanong priest. But hindi nila tinulungan. Kasi isipin nila, magiging makasalanan sila pag ginawakan nila Iniisip nila kung ano yung tinuturo na yun pagiging legalistic nila Hindi naman yun yung gustong sabihin sa atin ng Diyos Hindi tayo tinuturuan ng Diyos para ipamukha sa iba na makasalanan sila tayo, banal tayo. Hindi ganun. Ang sabi nga ng Diyos, i-reach out natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng mga ganung bagay. Amen ba? Kasi mamaya, iba sa atin dito, tayo ba yung nagiging reason kung bakit yung iba mga tao kinaayawan nila yung pagiging Kristiyano? Dahil sa'yo. Dahil baka mamaya meron kang attitude na kinaiinisan nila, nakikita na sa'yo, Kristiyano ka pa man din.
Meron silang bibitawan na ganun. Kaya make sure, sikapin natin na hindi natin napapractice yung mga ganong klaseng gawain. Amen ba? Amen. Sige, palapakan natin si God. Sabi nga dito, next slide. Sabi nga ng verse, sabi to, James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Kaya ito, supporting lang to. Diba sinasabi lang dito ng Diyos na kapag alam mo kailangan mong tumulong sa ibang tao, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Yun yung sinasabi dito. So ito yung point number 1 natin. At pupunta na tayo sa last point. Kung saan, di ba pinag-uusapan natin dito, paano daw ba tayo magmamahal? So una, pinakita lang natin, ano ba yung attitude ng Levita at saka ng priest, bakit hindi nila na-extend yung pagmamahal? Yung titignan natin, yung next naman na character. Sige, next slide. Sabi nga dito, yung Good Samaritan. Dito na tayo papasok kung paano ba nagmahal yung isang Samaritano. Kaya sabi ng kwento, sige, next slide. So dito, Lucas chapter 10, verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Nung nakita daw niya to, naawa daw siya dito. Sige, next. Verse 34. Sige, next slide. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. So dito makikita natin, ang isang Samaritano, nung nakita daw niya, naawa daw siya, binandage daw niya, ginamot daw niya, sinakay daw niya sa donkey, tapos dinala daw niya sa isang inn. Bigyan ko lang kayo ng konting background na para mas maunawaan natin bakit Samaritano yung ginamit ni Jesus Christ. Alam nyo, kasi nung panahon nila, doon sa culture ng mga Israelita, pag sinabing Samaritano, kahalintulad yan sa isang masamang tao. Kumbaga, pag sinabing Samaritano ka, makasalanan ka, tinatakwil ka sa society, hindi ka karapat dapat sa mga Hudyo, ganun yung pagtingin ng mga, nung time na yan sa Samaritano. Kaya nung nakikinig yung crowd kay Jesus Christ, nung binanggit ni Jesus Christ, ngayon dumating yung Samaritano. Nagpalakpakan na yung mga tenga ng mga Hudyo. Ay, masama gawin yan. Kasi Samaritano yan. Ganun yung mindset nila. Ngayon nagulat sila, sabi ni Jesus Christ, tinulungan ng Samaritano yung nabugbog. Teka lang, Samaritano yun Ba't siya tutulong? Ganun yung naging dating sa mga nakikinig. Kaya dito, pinakita na dito ni Jesus Christ na ang totoong pagmamahal katulad ng ginawa ng Samaritano. Diba na kahit na ganun yung tingin sa kanya ng society, hindi daw yun hadlang para mag-extend siya ng love. Sige, next. Kaya nga, sa una, paano pinakita ng Samaritano yung pagmamahal? Sabi nga dito, boundless love. Walang boundary. Hindi katulad ng mga tawag dito, hindi katulad ng mga Levita, hindi katulad ng priest. Pinipili nila yung tinutulungan nila dito. Sa Samaritano, kahit yung tao na pwedeng nakahalandusay na yun, kahit Hudyo yun, na kahit na kinamumuhian siya nun, hindi yun naging hadlang sa kanya, pero tulungan niya yun. And ano gusto sabihin sa atin nun? Kasi tayo, katulad binanggit ko kanina, yung tinutulungan natin, nakakulong lang sa mga certain people. For example, sa family. Pag family member, walang question. Tutulungan mo talaga yan. Diba? Katulad nga binabanggit natin kanina, kapag kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, katropa mo, walang problema. Kaya nga dito sinasabi dito, pinapakita sa atin ng Diyos, ang totoong pagmamahal, wala sa dugo yan. Hindi yan sa kamag-anak. Ang totoong pagmamahal, kahit sino, wala kang pinipili, aabutin mo, tutulungan mo. Amen ba? Yun yung gusto nang ituro sa atin dito. Sige, next. Sabi nga dito, a new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. So ito yung unang ine-express. Ngayon, pakinggan nyo ang gusto nang ituro sa atin ng Diyos, paano tayo magmamahal, sana wag tayo mamimili ng mamahalin natin. Diba? Maging matalino tayo, pero wag tayong pipili. Diba? Wag tayong mamimili. Kung alam mo yun yung sinasabi sa'yo ng Diyos sa tulungan mo, wag kang magatubi, tulungan mo. Wag tayong mag-alinlangan. Amen ba? Sige, palapakan nga natin si God. Pangalawa, panghuli, sabi nga dito, active compassion. Dito na tayo matatapos. Sige, next slide. Sabi nga dito, Lucas chapter 10, verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Gusto ko itong i-emphasize. Yung ginamit ni God na word na naramdaman daw ng Samaritano, pity. Yung word na pity. Kumbaga, tingnan ko sa next slide. Sabi ng Greek word, yan. Yung Greek word daw ng pity na ginamit dyan, splagomania, yan. Hindi ko alam. Hindi ko mabasa na maayos. Sabi dito, pero sabi daw, which denotes a deep visceral compassion. Sabi dito, yun daw yung ginamit na word na nagdi-describe ko ano yung naramdaman ng Samaritano doon sa nakahandusay. Ngayon, ano yung meaning ng word na visceral? Nung sinerge ko yan, ang nakalagay daw dyan, sa Tagalog, iisipin mo daw na ikaw daw yung nasa sa sitwasyon niya. Ngayon, sabi nga dito, ang naramdaman daw ng Samaritano, in short, ang naramdaman ng Samaritano, nung nakita niya,
Paano na lang kung ako yung nakahiga doon? Paano na lang kung ako yung nakahandusay? Paano lang ako yung nanakawan, binugbog, halos iwan ng sugatan? 'Di ba? Anong mararamdaman ko? Kaya sabi nga dito, ang pinaramdam ng Samaritan, nung nakita niya yon, naawa siya kasi nga ay kung ako yun, hindi ko gusto yung mararanasan ko na gano'n. Kaya ipinakita niya, in-extend niya yung love niya doon. Yung pinapakita dito, anong gusto ituro sa atin ng Diyos? Hindi sapat na halimbawa nakakita ka na nahihirapan, meron kang kakilala na kaibigan mo na hindi okay nangyayari sa buhay niya. Halimbawa nakaramdam ka ng awa. Nakaramdam ka ng awa. Sa palagay mo ba natulungan mo na siya? Hindi pa. Pakiramdam mo pa lang yun eh. Wala ka pang ginagawa. Ngayon sinasabi natin active compassion kasi itong naramdaman na to ng Samaritano, in-express niya through action. Anong ginawa niya? Bumaba siya ng donkey, inalalayan niya, ginamot niya, binandage niya, binuhusan niya ng oil, binuhusan niya ng wine. Hindi lang doon natapos na pang ginawa niya. Dinala niya sa inn para makapagpahinga. Tapos sabi pa nga doon sa verse 35, nag-iwan siya ng pera doon sa inn para doon sa panggamot doon sa taong nahirapan. Anong gusto niyo i-point out dito? Dapat daw, yung pag-extend daw natin ng love, hindi daw natatapos sa feelings lang. Dapat merong action. Amen ba? Sabi nga ng verse ng Bible, next slide. Sige, next slide. Sige, next slide. Ito, yan. 1 John 3:17, sabi dito, if anyone has material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Sabi dito, dear children, ganda na sabi dito, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Kung magmamahal daw tayo, wag daw sa salita o sa pangungusap. Saan daw? Sa pamamagitan daw ng action at ng katotohanan. Ngayon, ito daw yung nagpapakita ng totoong pag-reach out natin sa ibang tao. Kaya nga halimbawa, sa loob ng LG nyo, nagkakaroon kayo ng discussion, sabi tayo merong sharing time, merong nabanggit yung kasama mo sa loob ng light group mo na ito yung problema niya. Walang problema na maawa doon. Pero dapat daw tayo bilang, for example, tayo bilang mga nakakarinig noon, dapat daw meron tayong action na gagawin. For example, at po pwede, halimbawa, ikaw bilang kasama nyo sa light group, minsan kahit sabihin mo, kuya, wala naman ako hindi naman marami pera ko. Hindi naman lagi basehan ng pera sa pagtulong. Amen ba? Hindi pera lagi basehan. Mamaya kailangan nyo lang na makakausap. Hindi mo alam, gusto niya na magpakamatay. Kailangan niya na makakausap. Lumapit siya sa'yo, Brad, sis, pwede po tayo mag-usap. Tinanggihan mo. Goal ka kinabukasan, wala na. Diba? Pwedeng ganun, tingnan mo nga yung katabi mo, buhay pa naman. Baka mamaya, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman yan. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niyan sa buhay. Minsan kailangan mong kausapin, minsan kailangan mong i-reach out. Kung ikaw alam mo sa sarili mo na may problema yung tao na yun, wala namang masama magtanong, kamusta ka na? Masama ba yun? Diba? Masama kung tatanungin mo, mangungutang ka. Yun talaga yung problema doon. Pero kung tatanungin mo siya, kakamustahin mo siya, di ba maganda nga yun kasi magugulat siya, mayroon pang may concern sa kanya. Kaya nga, sa mga ganung bagay, alam nyo, mga ganung bagay, so totoo lang, ang laking tulong nun. Magugulat ka na lang, all of a sudden may mag-chat sa'yo. Sabi, Brad, sis, sabi sa'yo, pautang, hindi, joke lang, di ba sabihin sa'yo, di ba, kamusta ka na? Di ba, ano na yung nararamdaman, kamusta na ba, ganyan, kasi hindi na kayo nagkakausap, ganyan. Kaya nga ako, na-share ko nga to before, meron mga light group, sa mga tinuturuan, kung minsan nagugulat ako, chat nila ako, na ganun, kuya, kamusta ka na, ganyan. Kunyari, nagchat sila, hindi, joke lang. Kaya merong iba sa akin na nagpe-prayer meeting tayo. Ang number 1 prayer item natin, ipanalangin natin yung bawat kapananampalataya natin na tumatag yung pananampalataya nila at matuto rin silang manalangin. Bakit? Kasi baka mamaya hindi mo alam, natatangin na pala ng kaaway yan. Okay, pakinggan nyo ka. Halimbawa, for example, meron kayong kilala dito, di ba? Halimbawa, sabihin, ako na, for example, example lang to ha. Halimbawa ako, nakikita nyo ako dito, nagsasalita sa harapan, nagtuturo, nagmi-ministry. Magugulat kayo all of a sudden, bigla ako sasabihin na, bading pala ako. Diba, parang ano magiging feel nyo dun? Teka lang, si kuya, ganun yung nararamdaman. Diba parang, syempre, ang gusto ko i-point out dito, kasi mamaya, wala na pala nag-reach out sa akin, wala palang nananalangin sa akin. Deep inside, antindi na pala ng problema ko. Nahihiya ako mag-express sa ibang tao kasi nga meron akong ganitong klaseng sitwasyon. Meron akong ganito. Mamaya, di ba, alam nyo minsan, through prayer, marireach out natin yun. Alam nyo,
ang gusto ko i-point out dito, kasi minsan, ako nga inisip ko nga, paano kaya kapag yung disciple ko umamin sa akin, kuya, hindi ko mapigilan. Pag may umapit sa akin, ganun, syempre ako, matudurog yung puso ko. Sabi ko, pogi mo pa naman. Hindi, joke. Diba, tawag dito, syempre pag lumapit sa akin ng ganun, parang, sa totoo lang, manggigigil ako sa demonyo eh. Magagalit talaga ako sa demonyo kasi sabi ko, andun na siya eh. Diba parang, mararanasan ko, magkakaroon ako kung pinalangin ko siguro siya. Kung lagi ko siyang kinakamusta, lagi ko siyang kinakausap, hindi man araw-araw, pero kaya nga sabi ko yung panalangin, importante yan. Kaya nga, hindi man natin alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa atin dito. Pero alam mo, halimbawa ikaw, sa loob ng light group nyo, doon na lang tayo sa loob ng light group nyo, kahit di na buong simbahan, natry mo na bang ipanalangin yung bawat isa sa inyo? Baka mamaya, hindi mo alam yung pinagdaraanan niya sa buhay. Ngayon, ito yung sinasabi ng Diyos na active compassion. Hindi mo na kailangan utusan pa, hindi mo na kailangan sabihan pa, automatic nang ginagawa. Amen ba? Ito yung gustong ituro sa atin ng Diyos. Ito yung gustong ipahayag sa atin ng Lord. Dapat ganito tayo magmahal sa ibang tao. Yan, palakpakan natin si God. At sa ating pagtatapos, second to the last verse natin, sabi dito, Lucas chapter 10 verse 35, the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Diba? Ang nagsasalita dito yung Good Samaritan. Sabi niya dito, nag-iwan daw siya ng 2 denaryo, tapos sabi niya doon sa innkeeper, bantayan mo siya. Ngayon, kapag meron ka magagastos, kulang pa tong pera ko, pagbalik ko, babayaran ko pa yung magagastos mo. Alam niyo, nung ninanamnam ko yung verse na to, ang inisip ko, halimbawa, ako yung nanakawan. Tapos magigising ako na nasa isang inn na ako, nasa isang tuluyan na ako. Meron gumamot sa akin, meron tumulong sa akin. Alam niyo, sabi ko binabasa ko to, ang una ko magiging response, hahanapin ko kung sino tumulong sa akin. Kasi alam ko, merong nagnakaw eh. May bumugbog sa akin, ang una ko magiging response, hahanapin ko siya. Pero alam niyo, gusto kong pinapakita dito, hindi inisip nung Good Samaritan, teka lang, hihintayin ko magising to para makapagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, yung keeper, sabihin mo, ako yung Samaritano tumulong sa kanya. Wala siyang binanggit na ganun. Hindi niya sinasabi, hindi sumagi sa isipan niya na ipakilala yung sarili niya doon sa taong tinulungan niya. Anong gustong ituro sa atin ng Diyos? Sige, next slide. Sabi dito, pure compassion. God wants us to have pure compassion. Hindi ka naghahanap ng recognition ng ibang tao. Kung tutulong ka, tumulong ka. Nakikita man ng tao o hindi, nakikita man ng iba o hindi, alam man ng tinutulungan mo o hindi, dapat daw tumulong tayo. Yan yung sinasabi sa atin dito ng Diyos. Dito daw mas may express natin yung totoong pagmamahal sa kanila. Meron po ko ipapakita sa inyo na video, na example, yung expression ng natulungan. Sige, prepare po natin yung video. The wolf appeared to be very quiet, as if it knew that this human would not harm itself. After the treatment, the man took the wolf home to take care of it and prepared a good meal. The wolf gradually recovered, and the man was pleased to see it getting better day by day. When the wolf was fully recovered, the man decided to release it back to nature. However, one day a few weeks later, to the man's surprise, the wolf came back to visit him. At this moment, he understood that the relationship between him and this wolf had gone beyond the boundaries of human and animal. Amen. Diba? Ang ganda ng illustration. Sige, tayo po tayong lahat. Dito pinapakita, 'di ba, tinulungan nung tao yung wolf, 'di ba? Na kung saan daw, 'di ba? Ang nagustuhan ko doon, after niyang tinulungan, after daw lumipas daw ng ilang linggo na nangyari daw sa wolf, bumalik daw siya doon sa tumulong sa kanya. Anong gusto ko i-emphasize dito? Yung wolf, naramdaman niya yung compassion ng tumulong sa kanya. Kaya after how many days, bumalik siya doon.
Kumbaga, kung yung hayop nakakaramdam ng totoo compassion sa tao, how much more yung tao yung tutulungan mo? Amen. Minsan kasi ang nangyayari, kapag tumutulong tayo sa ibang tao, katulad ng binabi ko, gusto natin may recognition. Parang, mag-share ka sa ibang tao kasi sasabi mo, gusto mo silang dalhin dito sa simbahan, wala namang masama. Pero parang alam mo yun, kapag tumutulong ka kasi, merong hidden motive eh. Merong hidden agenda, kaya mo tinutulungan siya kasi merong in return sa'yo. Ngayon dito, ang gustong sabihin sa atin dito ng Diyos, dapat yung pagtulong natin sa ibang tao, walang bahid na kung ano man. Walang bahid na meron kang gusto makuha sa kanya kasi gusto mo siya makasama lang, kasi gusto mo siya ma-invite lang dito. Hindi. Dapat daw sabi ng Diyos, kung gusto mong tumulong, tumulong ka. Wala nang ibang hihingin. Kaya sabi ng Lord, sabi ni God, John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Yung pagmamahal nyo daw sa bawat isa, sa ibang tao, ang magpapatunay sa kanila na ako yung Diyos nyo. Ngayon yung pagmamahalan ba natin, nagpapatunay na totoo yung Diyos na sinasamba natin? Ngayon ba yung pagmamahalan na ine-express natin, nagpapakita ba to sa ibang tao na totoo si God? Kasi meron ako nung pinakinggan ko yung meaning ng second greatest commandment ni God, yung love your neighbor as yourself. Alam niyo daw, kapag in-express lang daw ng tao, purely, nang walang halong anuman, yung pagmamahal sa ibang tao, tulad ng pagmamahal sa sarili, sabi nung nagsasalita, baka pwede walang gera, pwede walang discrimination, walang tag ng mahirap, mayaman, sabi natin walang tag ng mga ganun. Kasi magkakaroon ng kapayapaan kasi matututo tayo magmahalan ng totoo, ng pure sa bawat isa. Kung matututo lang tayo yung mga tao na magmahalan ng ganun. At ngayon, gusto sabihin sa atin dito ng Diyos, kanino yun mararamdaman? Kayo yung disciple ko. Ako yung nagparamdam sa inyo ng totoong pagmamahal. Dapat tayo yung mag-extend ng totoong pagmamahal sa ibang tao para makita nila na totoo si God na nagmamahal sa kanila. May palapakan nga natin si God. Ito yung gustong ituro sa atin ng Diyos. Yung pagmamahal na gusto sabihin sa atin ni God. Kaya nga, alam niyo sabi kanina sa John chapter 13, 37 to 38, di ba sabi doon? At sa verse 30 binanggit doon, hindi ito sa pamamagitan ng mga salita, ng speech, kundi sa pamamagitan daw ng action and truth. Doon daw natin may expression totoong pagmamahal. Alam niyo dito sa oras ngayon, sige, yung worship team, naka-ready na ba? Naka-ready na, sige. Meron tayo patutugtugin. Pero habang pinatutugtog natin ito, gusto ko, magkaroon tayo ng gesture lang. Lapitan mo yung hindi mo gano'ng kakilala. Dami natin dito 5 or 10, lapitan mo, kamaya mo siya, sabi mo sa kanya, baka kasi mamaya katulad binabagay ko kanina, nahihirapan na yan, meron yung pinagdadaanan, sabi mo, kapatid, mahal ka ng Diyos, kaya mo yan. Kapatid, andito lang ako, kaya mo yan, ipinapanalangin kita. Gusto ko umikot tayo, i-reach out natin yung ibang tao, i-express natin kahit sa pamamagitan na ito, i-express lang natin yung pagmamahalan. Amen ba? Amen. Sige po, inyanyaan ko po ang lahat. Sige, ikot tayo. Sige, i-reach out natin yung ibang tao. Sige, magpasalamat tayo sa lalaki, babae sa babae, kamayan nyo, yakapin nyo, kayo bahala. I-express natin sa kanila. Sige po, ikot po tayo. Sige po, pling. Lapitan po natin sila. Walang sounds. Amen, amen. Sige po, palapakan po natin si God. Okay, tayo po tayo lahat para po sa pagkatapos natin. Alam nyo,
Kung tayo man napagpala tayo sa salita, okay, makinig po. Kung tayo man napagpala tayo, na-bless tayo sa word ni God. Pero alam nyo, ang totoong blessing na mararamdaman natin kapag in-apply natin ito sa labas. Alam nyo, walang ibang gusto ng Diyos. Gusto niyang iparamdam sa ating lahat na magkaroon tayo ng pure love sa bawat isa. Sana, practicein natin, tayo yung maging instrumento, diba? Tayo yung maging motivator sa ibang tao na express natin totoong pagmamahal. Amen ba? Amen ba? Amen. Palapakan natin si God. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa itinuro nyo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buwan ng Hunyo, Panginoon. Tuturuan mo kami, Lord, kung paano kami magmamahal ng totoo at tama, Panginoon. I pray, oh God, sa buong buwan po nalilipas, Panginoon. Alam ko, Lord God, meron ka nga ayusin, Panginoon. Ngayong araw na to, Lord God, tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano pa namin i-reach out, paano kami magmamahal, paano kami tutulong sa ibang tao, Panginoon. Kung ano naman yung mga nagiging reason, Panginoon, na kung bakit kami nahihirapan, umabot sa iba. Help us, Lord God, mabasag to, Lord God. Alam ko hindi man ganun kadali, pero tulungan nyo kami sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ng church, Panginoon, ng leader namin, Panginoon, ma-develop kami, maayos po, Lord God, yung mga attitude, character na gusto nyo pong basagin sa amin, Panginoon. Help us, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, magkaroon kami ng desire. Lord God, kami po yung maging daluyan, Lord, kami maging source ng pagmamahal, Panginoon, ng pagmamahal mo na iparamdam namin sa ibang tao, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. At ito ay isang pribilehiyo, Panginoon, na para sa kanila, Lord God, yung pagmamahal mo, O God. Lord, maraming salamat po, Ama. Ikaw nga po, Panginoon, siyang pinupuri. Sinasaba, pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.